Para laging siya napupurihan, hindi tayo mga tao. May dadagdag pa po ba kayo mga kapatid? Oo, dagdag. Naantok na po ba kayo? Opo. Pwede mag-kiss po kayo. Number ano na ba yun? Number 2. 10 pa lang yan. 12 ito eh. Ano po? Sino po? Baka ba man sa amin? Wala na makapagsalita, mukhang inaantok na. Gusto niya break o ano? Hindi mo mag-break? Sino yung gustong ano, baka late na yung ano, ate Franz, okay ka lang? Okay. Okay ka lang, Franz? Okay lang, no? Lahat na tayo mag-ano. Louie, ikaw Louie, okay ka lang? Hindi, si Louie, baka dito na raw mo daw. Ito ka na, Louie. Okay lang. Ano yung pass? Kaya sa bukas eh. May pasok pero... Tsaka para sa inyong information kasi pauwi na rin siya ng Webes, kaya sulit na natin, wag na natin, tigilan na natin siya. Hindi natin patulugin. Mag-kiss ka na lang bukas sa kuya. Oo. So yan. Okay, ano pa? Yung huli na po. Yung, huli na yan. Huli na raw. Ayan, palakpakan na. Hindi, yung pamuli yung bakit kailangan natin yan na silot kasi yung ano, parang imitation factor, magiging practical. Ibig sabihin, kailangan ano, bakit natin pinapupurihan ng Diyos kasi we need to worship Him. Yun yung pinaka-reason. We need to worship Him. Kaya kailangan talaga yung worship natin kay Lord. Talagang ano yan, hindi pa talagang kailangan natin yan kasi yun yung maglilid sa atin sa mabuting buhay sa paglago natin sa Panginoon. Kasi di ba, pag mali yung worship natin, nagkaroon tayo na idolatry. Kahit anong ano, mali yung ano magiging leading natin. Kailangan talaga si Lord lang ang ano, worship natin kasi siya lang ang tanging, siya lang ang daan at tuhanan ng buhay. Okay na? Hindi, hindi ko palit lang. Maliit ako? Maliit lang. Maliit lang daw bukas. May dagdag lang ako dun sa sinabi kanina ni Tata, yung kaninang verse na sabi nga na, di ba, wag siya yung sambahin kung hindi ang Diyos. Yun yung katulad na sinabi ni Tata, yun din yung nga talaga yung pinakamagandang kapaliwanagan para dun sa mga naging open naman sa atin na talagang tayo dahil sa kultura talagang ano natin yun nagawa natin yun, naging kasalanan natin yun. Pero kung i-open lang talaga natin yung mga mata natin spiritually at yung i-open natin yung puso natin na minsan kasi inilalaban natin dahil nakasanayan natin. Pero kung ito yung open natin, siguro ako nakakapagsalita yung mga rebuldong yung sasabihin sa'yo na huwag mo akong luhuran. Dahil nga sabi nga, di ba nabubuhay pa siya, sinabi na huwag mo akong sambahin dahil hindi ako dapat luhuran kung hindi ako Panginoon. Kasi naranasan ko rin yun na unang Christian pa lang ako. Talagang magugulang namin yung santo ng lola ko. Talagang nanginginig kami kasi papaluin kasi sorry mo, yung po papaluhan. Yung ganun. Kumbaga, although kaya naiintindihan ko, nauunawaan ko na kapag hindi pa ready yung heart at yung isip mo na tanggapin ito, napakahirap talaga. So tayo nga, kaya tayo mga Kristiyano, pinapractice natin na huwag nating isundot agad yung pananampalataya natin. Dahil nga sa atin, kaya na ipapaliwanag yung mga ganito, hindi para pilitin yung puso mo na sumang-ayon ka sa pananampalataya na hindi dapat sumamba sa Diyos-Diyosan. Kung hindi, unti-unting maipaliwanag sa'yo kung bakit ba dapat na umalis na tayo sa kultura at talagang sambahin natin yung tunay at sa spiritual katotohanan ng Diyos. Kasi nga, kung walang magpapaalam sa atin na ito'y nakasanayan lang natin, kaya natin ipinagtatanggol na nai-imagine lang namin na ganito. Pero, katotohanan na lumuluhod ka, sumasamba ka. Pero yun nga, kung papalawakin mo lang, kung pamunawa mo na, yung mga tao ang ito sinasabi na, huwag mo kami sambahin, sigurado, mauunawaan mo na, kung nire-respeto mo lang, kasi tama lang na irespeto mo sila bilang mga propeta.
Dahil kung wala rin, kung hindi rin sila naging sumunod sa Panginoon, hindi may ipapasa sa atin yung Kristyanismo. Kaya okay lang na irespeto sila. Kung nire-respeto mo sila, ayan na, sinasabi na ng Biblia ang pamamahayag nila na huwag mo akong sambahin, hindi akong Panginoon. Kung meron tayong respeto dun sa mga sinasabing propeta na yun, mas madali nating mauunawaan na, oo nga, hindi nga karapat-dapat na sila isambahin. At ang Panginoon lang ang dapat nating i-worship. Kasi talagang confirmation, talagang inutos ng Panginoon na siya lang ang sambahin. At confirmation na rin yun sa mga propeta na sinasabi nila na hindi ako ang dapat na-glorify ang Panginoon. Kaya tunay na napakaselang bahagi ng paglakad natin sa Panginoon. Pero unti-unting nililiwanagan ng Diyos yung isipan at puso natin. Tanong. Sundutan pa natin ang isang verse, yung sa ano, yung sa Revelation 19. Revelation. Di, para magising na. Papabuhay. Dito, Revelation 19. Verse 10. Yung sa ano naman to, doon sa anghel na nakakumpronta ni John. Di ba? Sinasabi dito, and I fell at his feet to worship him. But he said to me, see that you do not do that. I am your fellow servant and of your brethren who have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Yung nga, diba, sinabi ng angel, diba, tumayo kaya hindi ako dapat mong i-worship the Lord. Diba? Yung nakakakompronta niya yung mga angel, diba? Yun nga mismo, diba, angel na, talagang doon na nakatira sa kingdom ni Lord yun, diba? Siya pa mismo, pinigil niya si John na mag-ano sa kanya, dahil pares lang tayo servant ni Lord. Kailangan talagang siya lang ang tanging natataas at hindi kahit sino man. Alam nyo, ano yan, totoo yan. Ang posisyon nila Apostle, no, although marami silang nagawa sa Christianism, is ganun din tayo ngayon. Ngayon ang ano natin, tayo naman yung tapos na yung ano nila, tapos na yung testimony nila, tapos na yung time nila, ngayon tayo naman. So kaya nga naging sample lang to, kung tutuusin nga tayo rin, may kanya-kanya tayong book of NATO. Kaya lang hindi na pwedeng ma-read dito. So may kanya-kanya na tayong sulat at Book of Maricar. So alam niyo, marami kasing book talaga ang Bible. Kaya lang ang isinama at ang in-inspire talaga ng Espiritu. Ito kung ngayon pinag-aaralan natin. Kung pagsasama-samahan niya, marami yan. So kanya-kanyang yung tao. Kaya meron tayong mga book at ang pwedeng makabasa ng book na yan ay ang unang-una yung mga generation natin. Si mga anak natin, yung mga apo natin. Si Lolo kasi ganyan. Si Lolo ganito. So, hindi man nila, kaya ang unang mag-aano sa kanila, ang unang nabasa nilang Bible is yung buhay natin. So, kaya ano yan, hindi naman lahat ng, kung babasahin natin ang book ni Paul is napakapangit dahil nga siya nga persecutor, pinapatay niya pa yung mga Kristiyano. Pero nung dahil siya ay na-encounter niya yung Diyos, gumanda yung niya, yung testimony niya, gumanda yung book niya. So, lahat tayo ay galing sa pangit. Hindi, ibig sabihin, lahat tayo is galing doon talaga sa hindi dapat na yung hindi itsura. Hugi at hil tayo. Ginabahan ako doon. So yun, lahat tayo is galing tayo doon sa may mga pangit na pagkatao. At yun nga yun, kaya nga tayo nagkaroon ng kasi kung hindi tayo ang pangit, basahin ng istorya na pangit ka nung una, pangit ka pa rin nung ulis. Diba? So, walang kalatoy-latoy na istorya yun. Either maganda ka nung una, pumangit ka nung huli, maganda-ganda pang basahin. Pero yung talagang maganda ka nung una, maganda ka pa nung huli, is parang hindi wala kang makukuha doon kasi maganda.